Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia at shoutout kay Roland Sukgang. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw, sinong sinasabi mo? Ako, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang matandang monghe ay puno ng malalaking lalaki. Mahirap isipin na ang kanilang maingat na layout ay matutuklasan ng iba. Gusto mo bang maging mas malinaw pa ako bago mo aminin? Gaya ng sinabi ng iyong alagad ngayon, kung ikaw ay magtagumpay at matalo ang kalaban, ang talunan ay dapat umasa ng buong tapang. Aaron, guro, ano ang kinakatakutan mo sa kanya? Siya ay isang naghihingalo na tao. Paano kung may alam siyang mga sikreto sa ilalim ng lupa? Aaron kahapon ay nag-cheer na may mabangis na malamig na boses. Sinabi ng isang alagad na ang matandang monghe ay nasa medyo matatag na kalagayan at tumingin kay Aaron, "Bueno, sasabihin mo na kung tama ang hula mo, wala akong pakialam na makita mo siya." Madilim na ulan. Aaron ang tamang paraan. Nang marinig ang pangalan, ang matandang monghe ay halatang nanghina, at ang kanyang matatag na katawan ay natakot. Nang makita ang hindi kapani-paniwalang tingin ng matandang monghe sa kanyang mga mata, nakangiting sinabi ni Aaron, "Kung magagamit mo ang iyong boses para kontrolin ang puso ng mga tao at pangunahan ang mga tao sa mga demonyo," ang Aaron ay hindi masyadong talentado, ngunit narinig din niya ang mahusay na katanyagan ng Haino. Ang tinatawag na boses ng Budista ay maaaring magkaroon ng ganoong epekto, ngunit maaari itong humantong sa napakaraming tao sa buong lungsod sa masamang paraan. Bukod kay Huff, sino kaya yon? Tungkol sa lokasyon, natural na napansin ng Aaron ang iba't ibang hininga kapag lumilipad pababa mula sa tuktok ng talampas, kaya natural na binigyan niya ito ng higit na pansin. Aaron, buti na lang at nakulong ka sa akin, at napakatalino mo. Ang matandang monghe ay tumingin sa Aaron, ngunit walang kabalintunaan at paghamak sa kanyang mga mata. Kahit na tayo ang kalaban, nagtagumpay tayo. Kung hindi, ang pagharap sa gayong kaaway ay isang bangungot. Mabuti, ikanaway ng matandang monghe ang kanyang malaking kamay. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan at kinuha ang utos na umalis. Ilang sandali pa, lumipad ang isang asol na figure. Sa ilalim ng asol na damit, nakita sa unang pagkakataon ang magagandang binti tulad ng jade na walang sapatos. Ito ay ang napakarilag na mukha. Gayunpaman, para sa iba, ito ay isang nakamamatay na atraksyon, ngunit para sa Aaron, ito ay walang katapusang galit. "Ang bait mo talaga, alam mo rin yun." Pagkalapag pa lang niya ay malamig na sabi ng madilim na ulan. "Hindi matalino, ang tanga mo lang." Pinigil ni Aaron ang kanyang galit at sumagot sa malamig na boses. Sa sandaling lumabas ang mga salita, maraming monghe ang agad na nasa sabik at gustong talunin ang Aaron. Sa sandaling ito ay gumalaw, napatigil ito ng madilim na ulan. "Mukhang gusto mo akong pag-alitan. Baka dapat." Nakatingin sa Aaron malamig na nakatingin sa kanyang sarili, madilim na ulan walang malasakit at paraan. "Sumpa ka." Aaron sneered, "Siyempre, gusto ko siyang pag-alitan. Pero ano ang ibig sabihin ng pag-alitan ang isang namamatay na tao? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan." "Aaron, ang sama mo talaga ng bibig mo. Hindi mo na kailangang tingnan ang virtue mo ngayon. Do you dare to talk crazy here?" Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay biglang galit na napag-alitan. Walang pakialam ang Aaron na makipaglaban sa ganitong uri ng mga kampan. Tinitingnan lang niya si Ming gayon ng mahinahon, pagtaksilan kay Lu Roxen, sa kanyang karakter, "Natatakot akong hindi kanya hahayaang magsaya." Ang mga salitang ito ay, kahit na walang kapantay na madilim na ulan,
Sa oras na ito ay hindi rin biglang sa mata flash ng isang nagulat na kulay. Sa ilang sukat, ang mga salita ni Aaron ay tumama sa pinakamahina na bahagi ng kanyang puso. Ito rin ang pinakamalaking pag-aalala niya. Hindi mo sasabihin sa akin na si Lou Roxanne ang nag-ayos ngayon. Malamig na sabi ni Aaron. Hindi mo kaya. Malamig na boses ni Lou Roxanne. Si Lou Roxanne ay hindi lamang napakarilag, ngunit maislan din at matalino. Maniniwala ba talaga ang ganoong babae sa iyo ng mag-isa? Siya ay mapagkakatiwalaan kahit sino, ngunit maaari rin siyang hindi magtiwala sa sino man, tulad mo. Malamig na sabi ni Aaron. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung walang fatal loophole, baka maniwala talaga ako sa'yo. Anong butas? Hindi maintindihan ni Minggayo. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagbabawas, maingat na inaayos ang planong ito. Maging ang Aaron ay nakatulog kagabi at gumamit ng Buddhist na insenso para pagtakpan ang kawalan ng mga demonyo sa gabi. Paano magkakaroon ng butas? Aaron ay upang bumalik gayunpaman ng isang ngiti, itong butas na hindi mo maisip, hindi ko rin naisip, ngunit marahil ang Diyos ay hindi nais na tulungan ka sa taksil na ito, kaya sa dilim ay napahamak na. Ito rin ang tunay na pananaw ni Aaron, at ang butas na ito ay talagang hindi niya naisip. Pero ginawa niya. Lumapit sa akin si Lou Roxanne bago mo iset up ang larong ito. Malamig na sabi ni Aaron. Tinanong kanya. Sumimangot ang madilim na ulan. Yes, I have to thank her for not trusting everyone, kaya hindi siya napunta sa akin sa pamamagitan mo this time, kundi iba. Ang misteryosong babaeng lupa sa misteryosong mansyon ang naghatid ng balita tungkol kay Lou Roxanne. Ngunit siya ang nagpadala ng napakahalagang mensahe sa Aaron. Alam mo ba kung ano ang gusto niyang gawin ko? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang kalmado at walang katulad na Mingyu ay halatang nataranta. Ano ang gusto niyang gawin mo? Gusto niyang masira ko ang iyong pagkubkob, at ang gantimpala ay napakabigay. Aaron. Ito ay may kaugnayan sa muling pagkikita ni Han Nayan sa kanyang sarili. Masasabing masyadong mapang-akit ang pabuyang ito para tanggihan ng Aaron. Aaron, anong gusto mong sabihin? Halatang naiinip si Mingyu. Galit siyang tumingin kay Aaron at sinabi sa malamig na boses, huwag kang maglaro. Maaaring gantimpalaan ako ni Lou Roxanne ng ganoon kagandang kondisyon, at hayaan ang babaeng lupa na makipaglaro sa akin ng maraming trick, na nagpapakita na labis niyang inaasahan na matatalo kita. Kung ikaw ay kanyang mga tao, babayaran niya ba ako para gawin iyon? What's in it for her? Panipi. So, nandito ka para sa akin. Dahil nandito ka para sa akin, hindi ito sumasalungat sa kung ano ang narito ka para sa Night Devil, hindi ba? Ang iyong paliwanag ay maaaring maiwasan ang lahat ng mga katotohanan ng perpekto, at hindi ito sumasalungat. Ngunit nangyayari na ito ay ganap na sumasalungat, sa impormasyong ibinigay sa akin ni Lou Roxanne sapat na ba ang butas na ito? Malamig na sabi ni Aaron. Napakahalaga ni Han Nayan sa kanyang sarili kaya hindi niya kailangang isipin ito. Kaya't palaging iniisip ng Aaron ang tungkol kay Han Nayan, at natural na iniisip kung paano malalampasan ang pagkubkob. Ngunit sa oras na ito, ang kaaway ay lumapit sa kanya at sinabi, hindi sila naririto upang harapin ang kanilang sarili sa lahat, ngunit upang makitungo sa ibang tao. Hindi ba tanga? At susundan mo kami. Malamig ang madilim na ulan. Kung hindi ka pumasok sa yungib ng tigre, paano mo makukuha ang anak ng tigre? Malamig na sabi ni Aaron. Haha, paano ka makakakuha ng tigre nang hindi pumapasok sa lunggan ng tigre? Aaron, mukha kang magsasabi niyan. Kapag pumasok ka sa yungib ng tigre, magiging anak ka ng yungib, kalokohan mong ratio. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, ilang mga monghe ang sumigaw sa kanya ng mahabang panahon. Hindi nila alam kung saan niya nakuha ang tiwala niya sa sarili. Ngayon ay gumagawa pa sila ng mga ligaw na pahayag. Aaron, mabuti para sa mga tao na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, ngunit ang labis na kumpiyansa sa sarili ay pagmamataas. Ang mga tao ay magbabayad para sa kanilang sariling pagmamataas sa bandang huli. Handa ka na ba para doon? Madilim na ulan malamig na boses paraan. Tama, ang mga tao ay palaging kailangang magbayad para sa kanilang sariling kapalaluan. Ito ay naaangkop sa akin at sa iyo. Kasabay nito, tumingin si Aaron sa madilim na ulan, kung ako sa iyo, babalik ako sa aking dagat ngayon. Kung hindi,
kailangan mong harapin ang aking paghihiganti at paglilinis ni Luroxen. Sigurado ka ba? Nang sabihin niya ito, bahagyang bumunot ng ngiti si Aaron bibig. Walang sinabi si Menggayo. Kung sa iba man nanggaling, gusto niya itong sampilan sa mukha, masyado kasi itong mayabang. Ngunit para sa Aaron, kahit na siya ay isang bilanggo ngayon, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Siya ang taong nakipag-away sa Aaron ng personal, at alam niya kung gaano kabisa ang Aaron. Hango, sinong tinatakot mo? Ikaw ang bilanggo namin. Ano pa ang magagawa mo? Kahit hindi, kung maglakas loob kaming talunin ka, handa kaming mabuti. Kahit hindi kami magtagumpay, hindi kami matatakot sa iyo. At higit pa, nagtagumpay kami. Sabi ng ilang monghe na may malamig na ngiti. Ito ba? Aaron ngiti, mahigpit at ang buong tao ay biglang natipon ang lahat ng enerhiya sa kanang kamay. Bang! Biglang tumunog ang itim na tanikala ng kanang kamay, at pagkatapos ay sumabog. Natigilan ang mga monghe, at maging ang ulan ay bahagyang nabigla. Ikaw, paano ito, paano ito, paano mo pa mapapatakbo ang enerhiya? Kung nalasan ka namin, papatayin ka agad. Nanguna ang matandang monghe sa pagngangalit, at ilang monghe ang nagulat. Sinubukan nila ang ipinagbabawal na gamot ng piyansa. Paanong biglang mawawala ang epekto nito? Tulad ng sinasabi mo, ang mga tao ay palaging kailangang magbayad para sa kanilang sariling kapalaluan. Ngumisi si Aaron at hinawakan ng kaliwang kamay ang namamanhid niyang kanang palso. Kahit na ang kanang kamay ay talagang nakulong sa ilang hindi komportable, ngunit tingnan ang hitsura ni Aaron, nasaan ang kalahati ng tanda ng pagkalason. Ito, imposible. Naramdaman ng nasa katanghali ang gulang na monghe ang kanyang kalbo na ulo na napakaliwanag kaya hindi siya makapaniwala dito ng ilang sandali. Gayunpaman, paano nila nalaman na si Aaron ay isang taong may libu-libong lason, at paano siya matatakot sa tinatawag na ipinagbabawal na droga? Mula kahapon, alam ng Aaron na may mali sa ulan. Gayunpaman, ang Aaron ay palaging nagpaplano. Nang ilabas ng batang monghe ang pinasingaw na tinapay, higit na kinumpirma ng Aaron ang haka-haka na ito mula sa kanilang pagsasanay na walang pilak 300 liyang dito. Nang nais niyang abutin ang pinasingaw na tinapay, ang munting monghe ay nagkunwaring hindi ito nakita at binawi ito. Kahit ngayon lang, nagkunwaring sinubukan ni Han Sanchen ang kanyang makakaya upang i-unlock ang lock ngunit hindi ito binuksan. Ang layunin ay hayaan silang mapahinga ang kanilang pagbabantay at malaman na maaari nilang malaman ang higit pa. Ngayon, halos malinaw na ang lahat. You make enough, play enough, but men mean what they say, so. Gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at ang Skyfire Moon ay naging 2 espada. Ako na ang magsaya sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.